Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping higit kaysa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan, alalahanin niyong ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga minamahal na kapatid, hindi madali ang Ebanghelyo ngayong araw na ito. Hindi ito tungkol sa kaginhawahan o pagpapala. Ito'y tungkol sa pagtanggi, sa puot at pag-uusig. Mga bagay na ayaw nating maranasan, ngunit totoo sa buhay ng sino mang sumusunod kay Kristo. Sa panahon natin ngayon, na ang lahat ay gustong tanggapin, gustong kilalanin, gustong maging likable, napakahirap tanggapin ang paanyaya ni Jesus. Na kung ikaw ay tapat sa Kanya, darating ang panahon na ikaw ay kakamuhian. Ang katapatan sa katotohanan ay palaging may kapalit. Sabi ni Jesus, kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo nito. Kapag sinunod natin ang agos ng mundo, madali ang lahat. Kapag hindi ka tumutuligsa sa kasalanan, ikaw ay popular. Kapag ikaw ay tahimik sa gitna ng kamalian, ikaw ay katanggap-tanggap. Ngunit kapag pinili mong tumayo para sa katotohanan, kapag hindi ka sumama sa agos ng korupsyon, ng tsismis, ng kasinungalingan, kapag pinili mong sumunod kay Kristo kahit hindi ito tanggap ng mundo, naku, asahan mo, may pagtutol, may paninira, at minsan, iiwanan ka. Ito ang realidad ng isang Kristiyanong buhay. Hindi pa laging magaan, pero laging may saysay. Kaya nga ito yung hamon palagi sa atin. Bakit nga ba tayo tinututulan? Sa pagninilay natin, magandang tanungin, bakit ako tinututulan ng ilan? O siguro ng marami. Dahil ba sa pagtindig ko sa katotohanan? O baka naman dahil sa sarili kong ugali? Ang totoo, hindi naman lahat ng pagtutol ay tanda ng kabanalan eh. Minsan bunga ito ng ating kayabangan o kakulangan sa pag-ibig. Ngunit kapag malinaw sa puso natin na ang ginagawa natin ay ayon sa Ebanghelyo at ang pagtutol ay dahil tapat tayo kay Kristo, maligayang bati, kabilang ka sa Kanyang mga kaibigan. Minsan tayo ay tinatawag ni Jesus na tumindig, hindi upang maging kontra sa lahat, kundi upang maging ilaw sa dilim. At ang liwanag, palaging may kaakibat na hamon sa kadiliman. Hindi tayo nag-iisa sa pagtanggi. Minsan, kapag pinipili nating manindigan sa tama, nakakaramdam tayo ng pag-iisa, ng pagkakahiwalay sa pamilya, sa trabaho, o kahit nga sa loob ng simbahan eh. Pero tandaan natin, si Kristo rin, kinapuutan, itinakwil, ipinako. Kung naranasan ito ng Panginoon, bakit tayo magtataka kung ito rin ay nararanasan natin? Ang tanong, bakit ako pinagtatawanan? Hindi yon, kundi sino ang kasama ko sa pagturusang ito? At siyempre ang sagot ay malinaw, kasama mo si Jesus at hindi Kanya iiwanan. Kaya yung paanyaya sa atin ay paninindigan na may pag-ibig. Hindi tayo tinatawag ni Kristo
na maging palaban na mayabang. Hindi rin niya gusto na tayo maging bitter o mapaghiganti. Ang paninindigan ng Kristiyano ay laging may kasamang pag-ibig, kababaang loob at awa. Hindi tayo tinatawag upang hatulan ang mundo, kundi upang mahalin ito habang naninindigan sa totoo at sa liwanag. Kahit tayo tanggihan, kahit hindi maintindihan, basta ang puso natin ay nakaugat kay Kristo. Ang ating buhay ay magiging saksi ng katotohanang may kabutihan. Tanungin natin ang ating sarili. Magnilay po tayo. Ako ba ay sumusunod kay Kristo kahit mahirap? O pinipili kong manahimik upang manatiling tanggap ako ng lahat? Ang pagtanggi ba ng iba sa akin ay dahil sa aking pagiging tapat sa Ebanghelyo? O bunga lamang ng aking pagiging sarado at mapanghusga? Paano ko maipapakita ang paninindigan sa pananampalataya ng may kababaang loob at pag-ibig? Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, alam mong mahirap ang maging tapat sa iyo. Alam mong masakit ang pagtanggi ng mundo, ang paninira ng kapwa, at ang sakit ng hindi pagkaunawa. Ngunit salamat sapagkat hindi mo kami iniwan. Ikaw ang unang tinanggihan para kami ay tanggapin ng Ama. Ikaw ang unang nagdusa upang kami ay magkaroon ng lakas. Tulungan mo kaming manindigan. Hindi para sa aming sarili, kundi para sa iyong katotohanan at pag-ibig. At kung kami man ay kamuhian ng mundo, ipaalala mo sa amin, ikaw ang aming kaibigan at sapat na iyon. Amen. Pagpalain kayo't basbasa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.